Mga apo, halina kayo at makinig. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang ating kwentuhan, gusto ko munang magpasalamat sa matyagang paghihintay nyo sa pagbabalik ng mga istorya ni Lola Telang Channel. Salamat at hindi nyo kami iniwan at walang sawa pa ring sinusuportahan. Sa pagbabalik ng ating channel, marami po kayong makikitang pagbabago at lahat ng yon ay para mas mapaganda pa ang bawat istorya at para maging mas enjoyable pa ang viewing at listening experience nyo. May bago rin tayong makakasama sa bawat kwento. Sobrang excited ako dahil ang regular nating makakasama at gaganap sa mga lalaking karakter ay isang media personality at isang napakahusay na voice actor na talaga namang napaka-iconic ng role na binigyan niya ng boses noong early 2000. Ilang dekada kaming magkasama sa industriya ng dubbing at ang taong ito ay isa sa pinakamabubuting kaibigan ko. Ang gintong boses niya ang labis na nagpakilig sa buong Pilipinas noon. Gumanap kami bilang mag-ina sa hindi malilimutang palabas na Meteor Garden. Siya ang nagbigay boses kay Jerry Yan bilang si Dao Mingzi, habang ako naman ang nagbigay boses kay Madam Dao Mingfong at sa nanay ni Sanchay. Pakiramdam ko, napakaswerte ko dahil sa kabila ng kanyang busy schedule sa larangan ng pagbabalita, ay napagbigyan niya tayo na maging bahagi siya ng channel na ito. Ngayon ay magkakasama ulit kami at makakasama niyo kami palagi sa mga kwentuhan dito sa ating channel. Sana ay patuloy ninyong tangkilikin ang mga istorya ni Lola Telang, pati na rin ang aklat ni Lola Telang, kung saan si Kuya Louie naman ang ating kasama. Ang dalawang channel lamang na yan ang mga legit na channel ng mahal niyong lola at wala ng iba pa. Kaya ngayon, mas madalas na ang ating kwentuhan at hindi na kayo mabibitin. Huwag niyo rin nga palang kakalimutan na mag-like, mag-share at palaging mag-comment, pati na rin ang mag-subscribe sa parehong channel ng Lola Telang para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong kwento. Mga apo ni Lola Telang, i-welcome natin siya at samahan niyo kami palagi rito ni Sir Benji Durango. Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Pwede na ho ba ako maglinis? Ay, hindi pa. Bukas na lang. Papatawag ko ba kayo kung tutunga nga lang kayo rito? Ano, bobo lang? Sige ho. Magsisimula na ako sa trabaho. Nanay Pasing, sa tindahan na po kayo kumain. Ituturo ko kay Mang Isko yung mga lilinisin niya para alam niya rin ang routine ng paglilinis dito araw-araw. Ay sa bahay na lang ako kakain, Ineng, para makalayas na ako rito. Kesa makasabay ko yung isa riyan. Siya nga pala, may nawawala sa akin. Yung pake ko. Walang may pakialam kung uuwi agad kayo. Tulad ng sabi ko, trabaho ang kailangan ko rito. Hay nako, kung hindi ka lang talaga masarap gumawa ng tinapay, nako malamang, wala ring may pakialam sa'yo. Kaya minsan, ayusin mo rin yung ugali mo. Sige na, uuwi na ako. O siya, sige. Mga alas 4:30, kailangan nandito na kayong dalawa. Marami tayong gagawin pandesal bukas. Ano? Alas 4:30? Ilang oras naman kaya ang tulog ko nun? Kung gusto nyo, wag na kayo matulog. Kung puro kayo reklamo, mas mabuti pa, maghanap na lang kayo ng ibang trabaho. Magsabi lang kayo kung kailan kayo aalis, ha? Dami-daming maghanap ng trabaho dyan. Tunay ngang may mga taong masusungit sa mga taong alam nilang hindi sumasagot pabalik. Nagpapakita ng hindi kaaya-ayang ekspresyon at nagbibitaw ng masasakit na salita nang hindi iniisip ang nararamdaman ng ibang tao. Lalo na sa mga taong may mababang uri ng antas ng pamumuhay. Kagaya na lamang ni Baste. Dahil alam niya na kailangan siya ng mga taong pumupunta sa kanya, kaya malakas ang loob niyang sabihin ang anumang masasakit na salita na lumalabas sa kanyang bibig. Minsan na siyang sinamantala ng ibang tao, kaya sinanay niya ang sarili na magsungit sa kahit kanino upang maitaboy sila. Na siyang inugali na niya
at hindi na namimili ng taong sinusungitan. Pero hindi lahat ng mga taong akala niya'y nananahimik lang ay iiwas at babaliwalain ang pagsusungit niya. Paano kaya kung hindi na siya lapitan ng mga suki niya dahil hindi na nito magawa ang masarap na tinapay na tinatangkilik sa kanya? Sa oras ng pangangailangan, may tutulong pa kaya sa isang masungit na panadero? Sa dilim ng gabi, makinig ka na. Mga istorya ni Lola Telang magsisimula na. Sa bawat pulong may misteryo. Oy, Manong. Nako, huwag kayong lumapit sa estante ng mga tinapay. Ha? Sinusundan ho kayo ng langaw, oh. Oh, lumayo-layo ho kayo. Pambihirang patis naman, oh. Bakit naman ho kasi namulot muna kayo ng basura sa likod ng panaderya bago kayo bumili, ha? Mamaya niyan, papasok yung langaw sa loob ng estante. Pag nangyari yan, isaksak ko lahat sa puwet mo yung mga tinapay ko, ha? Ay, hindi naman ho siguro papasok ang langaw kasi wala naman hong langaw. Ay, isa pa ho, nakasara naman ho yung estante. Nako, sa ngayon, oo, wala pang langaw, ha? Pero mamaya, magpa-party-party na yung mga langaw dito. Ang tindi ho ng amoy ninyo, ha? Yung ganyang amoy ho, ako gustong-gusto ng mga langaw yan. Hindi nyo ho ba alam, ha? Ay, nakita nyo naman yung pagkain itong binibenta ko, eh. Di ba sa kasi, nasanay na kayo sa ganyang dumi. Hira. O, ito. O, 10 pirasong pandesal, 10 piso yan. Asan? Kaya ho ako dito bumibili ng tinapay kasi bukod sa bagong luto na malinamnam pa at saka higit sa lahat, murang-mura. Ay, talaga masarap talaga rito. Eh, ako may gawa, eh. At teka muna, huwag mo akong binobola-bola at hindi ako nagpapautang. Kung wala kang pambayad, umalis na kayo. Ang dami nakapila, oh. Ilan sa'yo? Umagang-umaga ay nagsusungit na si Baste dahil ang una niyang pinagbentahan ng pandesal ay si Mang Isko. Ang matandang basurero na suki rin naman niya. Sa kabila ng hindi kaaya-ayang amoy ng matanda, ay nakukuha pa niyang purihin ang tinapay na itinitinda sa panaderiyang pinapasukan ni Baste. Pakiramdam ni Baste ay pinupuri lang ng matanda ang mga tinapay niya dahil sa susunod na mga araw ay balak nitong mangutang. Marami na siyang pinautang noon at karamihan sa kanila ay hindi na nagbayad. Kaya ayaw niyang magpakita ng kabutihan sa tao dahil alam niyang mga mapagsamantala sila. Dati siyang nagtatrabaho sa isang panaderya at natanggal siya roon dahil sa pagiging mahinahon niya. Bukod kasi sa pagiging panadero, siya rin ang naniningil sa mga tindahang binabagsakan nila ng tinapay. Nahihirapan siyang makapaningil dahil pinakikiusapan siya na magbigay ng palugit na araw hanggang sa araw-araw na silang nagdadahilan at umabot na sa tuluyang hindi pagbabayad. Dahil sa muntik ng malugi ang panaderyang yon, kaya siya tinanggal sa trabaho. Ayon sa may-ari, ano raw ang silbi ng masarap na tinapay kung hindi naman nagiging pera? Madali raw siyang bulahin, kaya hindi na siya kailangan ng panaderya. Kaya natuto na siya. Nang matanggap siya sa ibang panaderya kung saan nakilala niya si Amanda, na kalaunan ay naging nobya niya, sinimulan niyang protektahan ang panaderya ng dalaga. Sa unang linggo ng pagtatrabaho niya roon, ay maayos pa siyang makipag-usap sa mga mamimili. Ngunit nang mapansin niyang may mga taong ang hangad lang ay makapagsimula ng negosyo, naging masungit na siya upang itaboy sila. Hanggang sa nakasanayan na niyang magsungit para walang magtangkang manamantala sa kanilang panaderya. Tanghaling tapat nang dumating si Amanda sa panaderya. Naabutan niyang nagbubunga nga si Nanay Pasing dahil pinatulan ang pagsusungit ni Baste. Ano? Pauutangin mo ba ako o hindi? Grabe ka, ha? Kapitbahay mo lang ako pero hindi mo man lang ako mapagbigyan. Magbabayad naman ako, ah. Sige na, pautangin mo na ako. Nagbabayad naman ako, di ba? Ilalako ko lang sa kabilang baryo ang mga tinapay na ibibigay mo sa akin, Baste. Kapitbahay mo naman ako eh, kaya hindi kita tatakbuhan. Kapag nabenta ko na ang mga tinapay, magre-remit agad ako. Ay, hindi ho kami nagpapautang dito.
Kung gusto nyo ho ng tinapay namin, mangutang ho kayo ng pampuhunan ninyo. Bago kayo maglako ng pandesal ko. Talaga naman. Akala mo kung sinong tagapagmana. At saka, lalaki ka, kaya huwag ka magsungit. Daig mo pang nagme-menopause kung magsalita. Ay, wala kang awa. Alam mo namang byuda na ako at nagtitinda lang ako ng patingi-tingi para makarao sa araw-araw eh. Tapos, kaganyanin mo pa ako. Ang tinapay niyo ang mabenta sa akin eh. Yun na nga ho eh. Tinapay nga namin ang mabenta sa inyo eh. Kapag naubos, binabayaran nyo ba ako agad? Hindi. Wala. Isa pa ho, hindi lang kayo naghihirap sa lugar natin. Kapag nalaman nila na pinautang ko ho kayo, anong kasunod nun? Machi-chismis. Tapos, mangungutang na rin sila kasi pinagbigyan ko kayo. Nako, kaya mabuti pa, umalis na ho kayo. Mamihan niya ni malasim pa itong paninda ko eh. Napakasungit. Malasing ka sana. Alis na. Shoo! Shoo, shoo, shooby! Inis na umalis si Nanay Pasing nang hindi siya pautangin ni Baste ng tinapay. Sisipol-sipol naman ang panadero habang inaayos ang mga bagong lutong monay sa loob ng estante. Maya-maya ay nilapitan siya ni Amanda na kanina pa naririnig ang pagtatalo ng dalawa. Mahal, bakit mo naman pinagsalitaan ng ganun si Nanay Pasing? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ay, mahal, andiyan ka na pala. Nako, hayaan mo na yon. Hindi tayo mapapalago ng awa. Saka dapat lang yun sa kanya. Tanghaling tapat to, tapos utang ang ibubungad niya sa akin. Pambihirang patiso. Minsan na nga siya nangutang sa atin. Nung nagsisimula ako magtrabaho rito. Nakita mo naman, 3 linggo bago niya binayaran yung utang niya. Mabuti sana kung hindi naubos yung tinapay na inilalako niya, inutang sa atin eh. Kaso mahal, yung pagsusungit mo sa kanya, napapasobra na yata. Nagiging bastos na pakinggan. Sumasagot kasi. Mas malakas pa nga yung boses kesa sa akin. Ano akala niya? May pinatago siya sa akin? Nako, protektahan ko lang yung panaderya para hindi naman sila mamihasa. Nakakaawa kasi mahal. At saka, mas matanda kasi siya sa atin. Mahal, hindi awa nagpapatakbo sa negosyo. Saka kung susumahin, bukod sa murang mga tinapay natin, malinamnam pa. Ano pa bang gusto nila? Libre? Hindi na nakipagtalo si Amanda dahil kada may sasabihin siya, may naisasagot naman si Baste. Tama nga naman kasi ang sinasabi ng nobyo. Kaso, ayaw lang ni Amanda ang pagiging sobrang masungit nito na kung minsan ay nasosobrahan at nakakainsulto na. Dahil dumating na si Amanda sa panaderya, nananghalian muna ang dalawa. Maya-maya ay may bumiling bata na nag-abot ng sulat kay Amanda. Binasa yun ni Amanda na pinakinggan naman ni Baste. Wait lang baby ha, basahin ko muna yung sulat. Pwede ho bang bigyan nyo ang anak ko ng 10 pirasong monay, 20 piraso ng pandikoko, 20 piraso rin ng pandimunggo, at 2 litro ng coke. Bayaran ko na lang po kapag nakasweldo na ang asawa ko sa 15. May bisita ho kasi kami ngayon. Salamat. Pahingin nga ako ng tubig. Mahal. Ha? Teka. Eto, naku, bakit ka kasi nagsalita na puno ang bibig mo? Salamat naman. Paano ba namang hindi ka mabibinlaukan? Nabasa mo ba yung laman ng sulat? Hoy, bata, halika rito. Pakisabi dyan sa mga magulang mo, na hindi ako nagpapautang. No credit. Akala mo may mga pinatago kayong pera dito basta na lang kayo magpapadala ng sulat para bigyan kayo ng tinapay? Ano pa yung order niya? Patingin niya. 2 litro ng coke. Ano kayo, siniswerte? Tatanggap kayo ng bisita, tapos ako magpapamerienda? Sabihin mo dyan sa nag-utos sa'yo, magpadala siya ng pera para makabili ng tinapay. Hala, sige, uwi. Tama na nga yan. Tinatakot mo ang bata, Saka may bisita sila. Nako, wag ka magpapauto sa mga yan. Anong bisita? Kanina nang bumili ako ng asukal sa grocery, nadatnang ko ang ina ng batang yan, na nangungutang ng bigas sa tindahan. Hindi pinautang kasi mahaba na ang listahan nila sa grocery na yon. Kaya dito naman sila dumidiskarte. Akin na nga yung sulat na yan. Sasagutin ko yung sinulat nila rito. Ano ba?
Wag na. Kung di ka rin naman magpapautang, wag ka na magsalita ng kung ano-anong masasakit na salita sa ibang tao. No, wala akong ibang susulat dito kundi no credit. Ayun lang. Eto bata, ha? Ibigay mo yan sa mga magulang mo. Pabasa mo. Ayan tuloy, natakot sa'yo yung bata. Umiyak na. Aba, kasalanan ko ba? Palibasa kasi, anak ng anak yung magulang niyan, pero wala namang maipakain. Oh, tapos kapag walang kakainin, ibang taong bubisitin. Magpapaawa tapos hindi magbabayad ang ending. Thank you na lang. Ano yon, charity? Ang mga kasosyo sa negosyo? Hindi. Oo na, huwag ka na magsalita. Halika na, balikan na natin ang pagkain. Nagsasabi lang ako na totoo. Teka, galit ka ba? Medyo nakakabastos kasi ang ginawa mo, mahal. Baka mamaya niyan, hindi na sila bumalik sa atin para bumili. Nakakasiguro ka ba? O tignan mo yung kung sino yung naglalakad na yun, no? Si Nanay Pasing yun, di ba? Nagkasagutan man kami kanina, pero nakita mo naman, bumabalik pa rin siya rito. O hulaan ko. Nakahanap yun ng mahihiraman ng pera para makabili ng tinapay sa atin. Tignan mo. Paano ka naman nakakasiguro na bibili yan? Baka nga magwala yan dito eh. Kasi magkasalubong ang kilay niya oh. Parang susugod sa gera. Naku, tignan mo. Alam ko na yung takbo ng utak ng matandang yan. Dinidiskartehan lang kasi ako niyan kanina. Pagdating ni Nanay Pasing, hinihingal pa ito. Halatang nanggaling siya sa malayo. Bagamat pagod, ipinatong niya kaagad ang sandamakmak na barya sa ibabaw ng estante. Nagulat si Amanda nang mapagtanto na totoo nga ang sinabi ng kanyang nobyo. Oh, heto. 500 yan lahat. Kada 100, isang klaseng tinapay ang ibigay nyo sa akin, ha? Ganun ho ba? Ano po bang klaseng tinapay ang gusto nyo? Ano? Teka, wag ka muna magbigay. Kailangan pa natin bilangin yung pera niya. Baka mamaya niyan, kulang pala eh. Maiisahan pa tayo. Tsaka, ang mura-mura ng tinapay natin. Baka kapag kulang ang bayad niyan mawalan tayo ng tubo. Sus Mariosep, anong kulang? Ano ba tingin mo sa akin? Manloloko? Aba, kayo may sabi niya, hindi ako ha? Tsaka, naniniguro lang ho ako. Ganun ho magpatakbo ng negosyo. Bira, puro tigpipiso tong pera niyo ha. Naman niyo akong alkansya. Ituloy mo na lang ang kinakain mo. Ako na lang dito. Tapos na akong kumain. O siya, sige, kakain ako habang pinapanood ko yung pagbibilang mo. Baka mamaya niyan, habang nagbibilang pakiusapan ka niya na ipagbalot muna siya ng tinapay. Malambot pa naman ang puso mo, mahal. Amanda, ano bang nakita mo sa lalaking yan? Bakit siya pag naging nobyo mo? May saltik yata sa utak yan eh. Panadero ka lang dito pero nakikialam ka sa nagbabantay ng tindahan. Oh, kung may saltik ako sa utak, bakit dito ka bumibili? Balik mo na lang sa kanya yung mga barayang niya, mahal. Balik mo na yan sa kanya. Oh, bakit nyo ibabalik sa akin? Sa iba na lang ho kayo bumili. Ha? Tandaan niyo po, hindi ako na may personal. Trabaho lang ho ang ginagawa ko para kumita. Pero kung makapagsalita ho kayo na saltik sa akin, akala mo kung sino ho kayo eh. Sorry na. Amanda, ituloy mo lang ang pagbibilang mo. Maghihintay ako. Sabihin mo na lang kung tapos ka na ha. Uupo muna ako rito sa gilid. Sige ho, Nanay Pasing. Ipinagpatuloy ni Baste ang pagkain habang binabantayan si Amanda sa pagbibilang nito. Naawa naman si Amanda nang makitang umupo nga si Nanay Pasing sa gilid ng panaderya habang nakatanaw sa kung saan. Halata ang pagod nito sa paghanap ng pera at pagtsitsagang maghintay na makakuha ng tinapay galing sa kanila. Kaya binilisan niya ang pagbibilang nang sa gayon ay mapagbentahan na niya ang ginang. Nang sumakto ang pera nito, masaya niyang tinanong ang matanda kung anong tinapay ang bibilhin niya. Nanay Pasing, okay na ho. Pumili na po kayo ng tinapay na gusto nyo. Ay, salamat. Bigyan mo nga ako ng panderegla, 100 piso. Tapos, monay na 100 piso rin. Ensimada, pandekoko at saka Spanish bread. Makakabayad naman pala kayo, pinatagal nyo pa. Nangutang lang ako ng pinambili ko niyan. At saka, akala ko makakautang ako kasi tanghali na. Dapat umaga pa lang nandito na ako. Naisip ko kasi na baka magsungit ka na naman kung maging buena mano mo ko. Ang laki-laki ho na nakasulat sa harap
Hindi nyo ho ba yung nababasa? No credit. Kung hindi mo naiintindihan, no utang. Ha? Kaya kahit tanghali o hapon man ho kayo pumunta rito para mangutang, wala hong magbabago. Hindi kami nagpapautang ng tinapay 24/7. No? Piste, daig mo pang may regla, baste. Hindi ba tikom yung bibig mo? Tapos na ba yan, Amanda? Kung makatalak tong panadero mo, parang babae eh. Lumalakla ka siguro ng panderegla, ano? Mapipiko na si Baste nang pumagitna na si Amanda. Agad na iniabot ng dalaga kay Nanay Pasing ang mga nakabalot na tinapay habang hawak ang kamay ni Baste upang pigilan itong patulan ang matanda. Dahil doon, napigilan ni Baste ang kanyang inis. Salamat, Amanda ha. O sige na, maglalako pa ako sa kabilang barangay. Bantayan mo yung masungit mong panadero at baka langawin balang araw yan tinapay nyo. Aba, paano lalangawin? Binabalik-balikan nga tayo eh. Mahal, tama na yan. Nakita mo ngang ang daming customer oh. Hayaan mo na siya. Nakakasira kasi siya ng araw. Bibili na nga lang, ang dami pang sinasabi. Ay, ano ho sa inyo? Cinnamon roll ho ba? Ilan ho? Ito ho. Ayan. 30 pesos ho yan. Medyo umaayos na sana ang pakiramdam ni Baste nang masimulan nito ulit. Matapos mag-abot ng 1,000 ng isang estudyanteng bumibili. Pambihira naman, no? Wala ka bang barya? 30 pesos lang yung binili mo, 1,000 agad yung binabayad mo. Nandito ka ba para magpapalit? Sana sa grocery ka na lang pumunta. Teka, may kasama ka ba dyan? Mangutang ka na lang muna. Hindi kami nagpapabarya rito ng buo eh. Ha? Hindi rin pwedeng ibalik yung tinapay kasi nailagay na sa supot. Kumalat na yung toppings niyan sa loob. Uy, ano? Tulala? Ano ba, Baste? Bata yan. Huwag mo naman sungitan. Suklian mo na lang kasi. Marami pang nakapila oh. Hindi na kumibo ang estudyante. Pero alam ni Baste na nagpapabarya lang ito kaya napabili sa panaderya nila. Kaya para turuan ng leksyon ang customer na yon, ang baryang ipinambayad ni Nanay Pasing ang isinukli niya. Nang makita ng estudyante ang mga tagpipisong barya, napilitan siyang ilabas ang 50 pesos na papel na nasa bulsa niya. Oh, kita mo? May barya ka naman pala, hindi mo pa inilabas. Pinatagal-tagal mo pa. Ang dami-dami pa namang customer, oh. Alam ko na yung mga ganyang galawan eh, kaya wag kami, ha? Wag kami. Sige na, sa susunod, sa malaking tindahan ka magpabarya. Hindi dito. Ano ba? Inuuna mo pa yung pagsusungit mo. Nakita mo naman na ang daming customer. Ayos lang yun. Para naman malaman ng mga taga rito na hindi tayo mauuto. Pag ganyan kasi ang mga customer, dapat tinuturuan ng leksyon. Hindi na lang sumagot si Amanda dahil humahaba lang ang argumento. Kapag may napapansing hindi ka nais-nais si Baste, nagsusungit siya. Nang maubos ang mga tinapay ay nagsara na sila. Nagpahinga lang ng kaunti si Baste pagkatapos ay muling nagluto ng tinapay. Mahal, hindi na pumasok si Kiko at Danilo ah. Hindi rin sila nagpaalam sa akin. Bakit kaya? Ako, hayaan mo sila. Kung ayaw nila pumasok, di wag. Hindi natin kailangan dito yung mga taong tatamad-tamad at mabagal kumilos. Anong ibig mong sabihin, mahal? Huwag mo sabihin na sinungitan mo sila o tinanggal mo. Paano ba naman kasi? Ha? Pare-pareho kami puyat dito tapos ang babagal kumilos. Kesyo puyat daw sila. Kung tutusin nga, nag-a-absent sila para makapagpahinga. Ako, araw-araw ako nandito. Kaya minsan pinagsabihan ko sila nung magpapaalam sila na magde-day off daw silang pareho. Total naman daw kaya ko daw mag-isa. Ayun, sinabihan ko sila, magsilayas na sila kung ayaw nilang kumita. Baka naman binibiro ka lang nila, mahal. Ito naman, di ka na mabiro. Nako, kay biro yun o hindi pa rin sila nakakatuwa. Ang trabaho sineseryoso kasi ito ang binabalik-balikan sa atin ng mga tao. Bawasan mo kasi ang kasungitan mo. Parang ang sama ng araw mo lagi eh. Ay, mahal. Hindi mo ba nakukuha ang punto ko? Ang sa akin lang, umiiwas ako sa mga taong mapagsamantala. Di ba yung batang yon na may dalang sulat kanina? Akala mo makakabayad yun sa atin? Siyempre, mas uunahin nun makabili ng bigas kapag nakasweldo na kaysa magbayad sa atin. Pakiabot mo nga sa akin yung 3 tray. Paglalagyan ko ng Spanish bread. Heto oh. Thank you. Tsaka, alam mo yun si Aling Marites? Hindi ba umutang yun sa'yo? Kasi hindi ako nagtitinda nung araw na yun eh. Abala ako sa pagluluto ng tinapay. Binobola-bola ka lang, bumigay ka naman kaagad. Nakabayad ba yun sa'yo?
Dumaan siya kanina sa bahay. Sinabi niya sa akin na sa katapusan ng buwan siya magbabayad. Naku naman. Akala ko pa naman dumaan siya sa bahay para magbayad. Umutang yon primero ng buwan eh. Ha? Mas malala pa yung kay Nanay Pasing eh. Mukhang hindi ako mananalo sa'yo. Sige na, maglalagay na lang ako ng karatula sa labas para maghanap ng makakasama mo rito sa panaderya. Nako, mas mabuti pa. Para kung sakaling bumalik yung dalawang yon, mababasa at maiisip nila na hindi sila kailangan ng bakery. Saka, ilagay mo yung ang qualified personality na gusto kong makasama. Yung batak sa puyatan, hindi mareklamo at higit sa lahat, hindi bumabali. Kailangan ba talagang ilagay pa yung panghuli? Ba, oo. Teka, naalala mo yung pinalitan ni na Danilo at Kiko? Bumali ng 1 buwan yon. Okay naman sanang kasama kasi nananahimik kapag pinagsasabihan ko. Napagsasabihan o nasusungitan? Magkaiba yon, Baste. Pinapangaralan ko lang siya. Okay na sana kasi siya dahil hindi sumasagot pabalik. Akala ko nakikinig lang siya sa akin. Pero nung napabalik ko, ano nangyari? Nawala, na parang bula. Nagsabi na yun sa akin nung nagkita kami sa palengke. Ang sabi niya, hindi na raw niya kinaya ang pagsusungit mo. Kaya umalis siya nang walang paalam sa'yo. Yung utang niya, hindi ba niya nabanggit sa'yo? Pinag-iipunan daw niya para makabayad. Takaw, naniniwala ka naman sa kanya. Paano magbabayad yon? Pupunta siya sa'yo? Huwag ka kasing magpakita ng kabaitan mo. Ay, sige na mahal. May stress lang ko sa mga taong yan. Magpaskil ka na rin ng karatula para mapabilis na yung gawain natin dito. Ginawa nga ni Amanda ang pagpaskil ng karatula sa labas para sa paghahanap ng bagong trabahante. Lumipas ang mga araw at wala pa ring nagtatangkang mag-apply sa panaderya. Dahil marinig pa lang nila kung paano magsungit ang panadero sa mga mamimili, ay napapaatras na ang mga nagbabalak mag-apply. Napapagod man si Baste, hindi niya ipinahahalata yun. Isang araw, naubos ang stock nila ng harina, asukal at ibang kailangan sa paggawa ng tinapay, kaya walang mapagpipilian si Baste kung di siya na ang lumakad para bumili. Sinamahan naman siya ni Amanda, kaya kahit paano ay gumaan ang trabaho. Nang makuha na nila ang mga kailangan ay pumila na sila sa cashier. Dahil mano-mano ang paglilista at pagtotal sa kanilang pinamili, matyaga silang naghintay. Pero umatake na naman ang pagsusungit ni Baste nang maramdaman niyang may mali sa pagkwenta ng babae. Bay, teka, bakit ganito kalaki yung babayaran namin? Na-total mo ba na maayos sa mga yan? Ate, pwede bang pakikwenta ulit? Ano kasi, hindi naman ganyan kalaki ang binabayaran namin dito dati. Pareho lang naman ang kinuha naming items. Paki-double check na lang at baka nagkamali lang ho kayo ng pagkukwenta. Grabe sa tubo Baka tubuan kayo ng kulugo niya. Hindi ka naman bago rito, di ba? Dapat gamay mo ni trabaho mo. Huwag ka na magsungit. Nagkukwenta na siya ulit Napahinga ng malalim si Baste upang magtimpi. Sako-sako kasing harina ang pinamili nila at natatagalan pa sila dahil sa kaherang mali kung magtuos. Alam nila ang budget ng pinamimili nila kaya hindi pwedeng umabot sa 20,000 ang magagastos nila sa grocery na yon. Nang malaman ng kahera na mali nga ang pagtutuos niya, hindi na siya makatingin kay Baste. Humingi na lamang ito ng pasensya sa kanila. Pagdating ni na Baste at Amanda sa panaderya, ay muling nasira ang araw ni Baste nang lapitan sila ni Nanay Pasing. Alam kasi niyang mag-uusisa na naman ito at makakaistorbo pa sa pagpapasok nila ng mga pinamili sa loob ng panaderya. Aba, kayo na ang namimili. Nasaan ba sina Kiko at Danilo? Ay, wala ho kaming oras para makipagkwentuhan. Mahal, bilangin mo na lahat yung mga pinamili natin sa loob Paki-double check kung tama ba yung nasa listahan. Ang may-ari pa talagang inutusan. Amanda, tulungan na kita dyan. Ako nang magdadala niyan para sa'yo. Pwede ho ba? Tumuloy na kayo sa pupuntahan ninyo. Huwag niyo na kami istorbohin dito. Hindi namin kailangan ng tulong ninyo. Baste, ano ba? Nagagalit ka na lang ng walang dahilan. Nagmamalasakit lang naman si Nanay Pasing. Minamasama mo na kaagad. Oh, anong susunod dyan? Mangungutang? Nagpapatanaw ng utang na loob kasi tumutulong sa atin? Naku, iha. Aalis na ako. Babalik na lang ako kapag may gawa na kayong tinapay. At huwag mag-alala yung isa dyan dahil may pambayad ako. Hindi mo na kailangan sabihin dahil wala rin magpapautang sa inyo. Ay nako, makaalis na nga. Umalis ang matanda dahil ramdam niyang ayaw makipag-usap ng maayos ni Baste.
Pakiramdam ni Nanay Pasing ay nabastos siya. May mga dumadaang nakakarinig sa kanila kaya lalo siyang napahiya. Bagamat kilala na si Baste bilang masungit, pero hindi maiwasang masaktan ang kalooban ni Nanay Pasing. Kahit paano kasi, nakakaramdam siya ng panliliit dahil sinusungitan siya ng mas bata sa kanya. Nang matapos mailagay sa stockroom ang mga pinamili ni Baste at Amanda, sinubukang komprontahin ni Amanda ang nobyo. Hindi niya kasi nagustuhan ang pagsusungit nito sa matandang babae. Baste, hindi ba pwedeng sumagot man lang ng maayos sa mas matanda sa'yo? Oh, tapos? Sumagot ka ng maayos. Kailangan mo ba sabihin yon kay Nanay Pasing? Alam mo namang byuda na siya at mag-isa na lang siya sa buhay. Dapat, nirespeto mo man lang. Mahal, marami pa akong gagawin. Kaya pakiusap, ha? Huwag mo na akong awayan sa mga walang kwentang bagay. Hindi yun walang kwentang bagay. Minsan kasi, mabigat ang aura ng panaderyang to kapag nagsusungit ka. Mabigat? Eh di sana hindi kumikita na malaki tong panaderya. Itinataboy ko nga yung mga nagtatangkang magbigay ng bala sa panaderya na to eh. Pero ako tong masama. Naku, kakaunti na lang talaga mawawalan na ako ng gana. Napapagod na ako mag-ayos ng mga sako rito tapos magmamasa pa ako ng mga ipapaalas akong arena bukas. Ang gusto ko lang naman, maayos yung ugali mo. Tandaan mo, hindi lahat ng tao pwede mong sungitan. O magtatalo ba tayo rito? O magsisimula na ako magtrabaho? Bahala ka na nga riyan. Umuwi muna si Amanda dahil gusto niyang magpalamig ng ulo. Kapag ganun kasing pinagsasabihan niya ang nobyo, ay iiwan ni Baste ang panaderya at wala silang magiging benta kinabukasan. Kaya siya na lang ang umiiwas. Sumama ang loob niya sa nobyo dahil nawawala na sa lugar ang pagsusungit nito. Nang makarating siya sa bahay, narinig niya si Nanay Pasing na tinatawag siya. Amanda! 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 Ay, Mabuti at inabutang kita. Nga pala, heto nga pala, mga gulay. Dala ng anak ko. Dumaan kasi siya sa akin pero hindi siya nagtagal. Nagmamadali kasi sila ng asawa niya. Marami-rami rin naman ang dala niya kaya naisipan kong padalan ka. Natanaw kasi kita kanina na lumabas sa panaderya kaya hinahabol kita. salamat ho, Nanay Pasing. Oh, bakit nananamlay ka? Hulaan ko. Ang nobyo mo na naman ang dahilan niyan, ano? Oho nagtalo kami kanina kasi pinagsabihan ko tungkol sa kasungitan niya na wala na sa lugar. Nako, di na yan mawawala sa kanya kasi ugali na talaga niya yan. Kundi lang siya masarap gumawa ng tinapay. Sa tingin mo, may bibili pa ba sa inyo dahil sa ugali niya? Nung isang araw nga, narinig ko yung mga lasenggo sa kanto na pinag-uusapan nila ang panadero mo. Baka sa susunod daw na hindi yan magtino, makatikim na raw sa kanila. Akala mo raw kung sinong umasta Nako, sigurado ho ba kayo dyan? Ito na nga ba ang sinasabi ko Hindi naman po kasi siya ganyan noong bagong pasok siya sa panaderya. Nagkaganyan lang ho siya kasi napatalsik siya sa dati niyang pinagtatrabahuhan dahil maraming nananamantala sa kabaitan niya. Kaya ho, nagkaganyan siya ngayon. Ikaw ha? Baka ipinagtatanggol mo lang siya. Ay, naku hindi ho. Yun talaga ang nangyari. Kahit gano'n ang nangyari, hindi pa rin yun basihan para maging masungit siya sa iba. Tama nga ho kayo dyan. Kaya sinusubukan ko ho siyang mabago. Salamat ho ulit dito sa gulay, Nanay Pasing. Walang anuman. O sige na, kailangan ko na umalis. Magluluto pa ako sa bahay. Sige ho. Nang makaalis si Nanay Pasing, naisip ni Amanda na balikan si Baste sa panaderya. Natakot siya sa sinasabi ng ginang. Naisip niya na baka puntahan ng mga lasenggo ang kanyang nobyo. Naalala niya na ganong oras ay kumakatok ang mga ito sa panaderya upang bumili ng tinapay. Mabuti, bumalik ka. Akala ko magtatagal ka sa bahay. Wala nang tirang tinapay, di ba? Wala naman talaga natitira sa mga tinitinda natin, di ba? Saka, kakapamili lang natin Bakit mo pala naitanong? Wala. Kapag kumatok si na Manong Julio, ako na ang haharap sa kanila. Ay, sige, pero bakit? Ba't ata parang balisa ka? Basta, huwag ka na magtanong. Ituloy mo na lang yung ginagawa mo. Ang weird mo Tinulungan ni Amanda ang nobyo sa pamamagitan ng pag-abot sa mga kailangan nito.
hanggang sa biglang may kumatok sa pinto sa likod ng kusina. Nagulat pa si Amanda dahil sa kaba. Ngunit nang tanungin niya kung sino ang kumakatok, nakahinga siya ng maluwag. Kaya pinagbuksan ng dalaga ang taong nasa labas. Mang Isko, kayo po pala yan. Ay, nagulat ko ho ba kayo? Hindi naman po masyado. Ano po ang kailangan nyo? Pasensya na ho. Gusto ko lang ho sana magtanong. Ano ho yun? May mga basura ho ba kayo dyan? Kukunin ko sana. Lalo na ho yung mga galon ho ng gatas, pati po yung sako ng harina, iya. Hindi ho basura ang mga galon at sako ng harina. Kung gusto nyo ho ng basura, ang puntahan nyo ho yung nasa basurahan. Ay, ganun ho pa. Pwede ko bang mailabas ang basura? Baka may makalkal pa kasi ako dyan eh. Ay, wag ho kayo magkalat yan sa labas. Kung kakalkalin nyo lang yan, abay itapon nyo na rin. Alangan namang magkakalat lang kayo dyan sa likod. Baste, ano ka ba? Ay, ayos lang yun, iha. May punto naman ang panadero mo eh. At saka, huwag ka mag-alala, iho. Itatapon ko to para makakaulit pa ako. O, ayun naman pala. May punto naman talaga ako eh, no? O, sige, ilabas nyo na ho yung basurang yan at para makapagsimula na akong masahin ng mga ito. Salamat nga pala rito, ha? Mang Isko, heto po ang mga galon at sako ng harina. Naku, maraming salamat sa'yo, Ineng. Bilisan nyo na ho. Ay, hindi ako makapagsimula dahil sa basurang yan. Baka mamaya niyan, dapuan pa ng langaw itong mga timplado kong harina. Hindi nagsalita si Amanda upang pagsabihan si Baste. Nang makalabas si Mang Isko matapos nitong kunin ang mga basurahan, ay siya namang pagharap ni Amanda sa nobyo. Nakapamewang pa ito upang makita ng lalaki na hindi nito nagustuhan ang kanyang inasta. Ano na naman ba? Anong ano na naman ba? Bakit ganun ka magsalita kay Mang Isko? Para kang walang modo. Mas mabuti na yon para sa susunod, hindi na siya magtatangkang manguha pa rito. Nakita mo? Ha? Nung kausapin mo siya ng maayos, dinagdagan niya ng sakot galon ang hinihingi niya. Kahit basura lang naman yung pinunta niya rito. Ano ka ba? Aanhin naman natin ang mga yun. Ang dami-dami nating sako at galon. Hindi lang to tungkol sa sako o galon. Tungkol ito sa susunod niyang hihingin. Sus Mariosep, magmasa ka na nga riyan. Mas mabuti pa nga kasi napapadalas na yung pakikipag-away mo sa akin eh. Hindi kita inaaway. Pinapangaralan lang kita. Hindi na ako bata at mas marami akong karanasan kumpara sa'yo. Kaya hindi ko kailangan ng pangaral mo. Ha? Hindi na lang sumagot si Amanda dahil baka lumala pa ang away nila. Tahimik silang nagtrabaho nang muling may tumawag sa kanila. Nabusesa ni Amanda ang mga yon kaya siya ang lumabas. At tama nga siya. Si Mang Julio nga yun at iba pa niyang kasamahan na manginginom. Nang magtanong sila kung may tinapay pa ba sila, sinabi niyang wala pa. Kakapamili lang nila ng mga sangkap kaya hindi sila makapagtitinda. Dahil doon, umalis na ang mga lalaki. Bukas na lang daw ulit sila babalik. Nakahinga ng maluwag si Amanda nang makaalis sila. Lumipas ang mga araw, may nagtayong panaderya sa tapat ng pwesto nila. Bagong-bago ang panaderyang yun, kaya sa unang araw nila, maraming nagtungo roon para bumili. Kaya naging kaunti ang benta ni Baste at Amanda. Mukhang lumipat na dun yung mga customer natin Yaan mo na. Hindi rin naman magtatagal yan eh. Ano ngayon kung lumipat sa kanila yung mga customer natin? Marami namang sasakyan na tumitigil dito para bumili sa atin Kaya ayos lang yan. Uy, si Nanay Pasing, dito sa atin papunta Nanay Pasing, ano ho ang sa inyo? Kagaya ng dati, yung tig-100 piso na ensaymada, Spanish bread, pandikoko, monay at yung huli, pandimonggo. Sige ho. Mahal, ipagbalot mo na si Nanay Pasing. Alam nyo, dapat ibaba nyo ang presyo nyo para hindi maagaw ang mga customer ninyo. Nakita nyo yung bagong panaderya? Dinudumog ngayon, Saka, mabait din ang panadero doon. Yung panadero mo kasi. Pwede rin naman ho kayo lumipat doon. Ano yon? Magtitinda kami ng palugi? Ang sasabihin nyo, gusto nyo makamura sa amin tapos ibebenta nyo na mas mahal? Aba, hindi nyo kailangan dumiskarte rito. Alam ko ang kalidad ng tinapay namin dito. Ito lang suggestion ko para hindi malugi ang panaderya nyo. Pasalamat nga kayo kasi na ibebenta ko lahat ng mga tinapay nyo kapag inilalako ko. Kaya dapat nga may discount ako, diba? Ito na ang tinapay nyo. Mahal, mag-ready ka na ng pananghalian natin. Kumain na muna tayo, nagugutom na ako Bahala kayo.
Pag kayo natalbugan ng panaderyang yon, hay, magsisisi kayo. Bakit pa may langaw na maingay? Naririnig mo ba yun, mahal? Basta ano ka ba? Amanda, wag mo nang pagtambayin ng panadero mong yan dito sa tindahan mo. Ang sungit masyado. Dapat dyan, nasa kusina lang. Akala mo kung sino? Ay naku, makabili na nga ng pantaboy ng langaw. Meron yun, may kuryente. Kung ano-anong sinasabi ni Nanay Pasing habang umaalis siya. Hindi na iwasang matawa ni Amanda dahil sa bangayan ng dalawa. Hindi nagtagal, may mga sasakyang humihinto sa kanila para bumili ng tinapay. Kaya ng araw na yon, kaunti na lang ang natira sa tinapay. Magsasara na sila ng tanghali nang dumating si Mang Isko. May natira pa ho bang tinapay? Meron pa ho, mga 4 na pandikoko. Ay, bibiling ko na yan. Sayang, hindi ko inabutan yung ibang klase. Mukhang malaki-laki ang kinita nyo, Mang Isko ah. Nagpadala kasi ng perang anak ko sa Maynila. Kaarawan ko kasi, Neng. Gusto kong ang handa ko itong tinapay ninyo. Bakit hindi na lang ho kayo bumili sa kabila? May bagong panaderya ho dyan. Dito ho kasi ako nasanay Mas malinamnam kasi ang mga tinapay dito. Sos, kunwari lang ho kayo. Gusto nyo lang talagang bumili rito para maibigay ng libre sa inyo yung natitirang tinapay. Kung talagang maghahanda kayo para sa karawan ninyo, doon ho kayo bumili sa mas maraming paninda. Heto po, Mang Isko. Ako na ho ang humihingi ng pasensya dito sa kasama ko. Minsan talaga, pasmado ang bibig niyan. Ayos lang, Ineng. Nasanay na rin ako sa panadero mo. Sige, alis na ako ha. Sige ho, salamat po. Isara mo na ang panaderya, Baste. Bakit ka naman kasi mangot? Bakit hindi? Kaarawan ng tao tapos kung pagsalitaan mo ng ganon, akala mo wala kang tatay. Gusto lang nung makalibre kaya sinasabi niyang kaarawan niya ngayon. Masasanay kasi mga yan kapag pinakitaan mo ng kabutihan. At kapag naggipit, mangungutang. Baste, may tatay ka ba? Paano kung malaman mo na sinusungitan siya ng ibang tao nang walang dahilan? Matutuwa ka ba o masasaktan? Tatay baka mo? Walang kwenta yung tatay ko. Mukha lang siya mabait sa harap ng ibang tao. Pero kapag kaming pamilya niya, ang kaharap, sinasaktan niya. Lalo na si nanay. Kaya nga namatay Maaga pa lang nagtatrabaho na ako. Kaya naging mahusay ako sa paggawa ng tinapay dahil sa kakatrabaho at para makaalis na rin sa puder ng walang yakong ama. Yung tatay mo nasa abroad, stricto at mukha lang masama pero itataguwid ka ng maayos. Hindi makikita sa itsura ng tao ang totoong ugali. Siguro tama ka, pero hindi ibig sabihin nun, pwede ka nang magsungit. Paano hindi ako magsusungit? Simula nang magtrabaho ko, nananamantala ang mga mamimili kapag pinapakitaan ko ng kabutihan. Sa una, maayos naman kausap, pero kalaunan, uutang. Tapos kung ano-ano idadahilan kapag singilan na. Kahit hindi pa na-hospital, biglang na-hospital, may maidahilan lang. Di ba? Nakakaputang ina. Dahil hindi pa naisasara ang roll-up door ng tuluyan nang may mga tumigil sa harap ng kanilang panaderya. Narinig ng dalawa na pinagchichismisan sila. May mga nagsabi pa na baka nag-aaway ang dalawa dahil nawala na sila ng customer at natatalbugan na. Baka tanggalin na ang masungit na panadero dahil sinisisi siya sa pagkakalugi nila. Kung hindi lang daw ito masungit, baka hindi na lumipat ang kanilang customer. Dahil doon, marahas na isinara ni Baste ang roll-up door na ikinagulat ng mga nag-uusap. Magchichismisan na lang, mali-mali pa. Pambihira mga taong yan. Hindi na lang mga buhay nilang atupagin nila. Maghahanap ako ng makakasama mo rito para hindi na tayo masyadong natatambay sa panaderyang to. Nagkakaroon na kasi ako ng alta presyon dito Kailan ka pa nagka-alta presyon? Sinong hindi magkaka-alta presyon sa'yo? Sinasadya mo kasi mainis sa akin kahit hindi naman. Tumigil na si Amandang makipagbangayan dito dahil mukhang hindi naman siya mananalo sa lalaki. Ilang araw ang lumipas, may mga suki nang bumalik sa kanila. May isang matabang lalaking humingi ng discount dahil bumalik daw siya sa kanila. Napaamba ng kamao si Baste sa kausap. Mura na ang mga paninda namin. Abay kung magbibigay pa kami ng discount, sa'yo pa lang, lugi na. Saka, hindi kami namimilit ng customer, ha? Kung dito bibili, salamat. Kung sa kabila, di mabuti. Walang special treatment dito. Sumagot ang customer pero hindi nagpatalo si Baste. Inawat na lang siya ni Amanda para hindi na magkagulo. Maya-maya ay si Nanay Pasing naman ang dumating. Pabili nga ng dati kong binibili. Pero ngayon, tagda 200 na. Baka kasi di maubos ang tinapay niyo Ilalako ko na lang.
Kahit hindi ho kayo bumili ng tinapay dito, mauubos pa rin tong mga paninda namin. Naiisip ko nga na magbagsak ng mga paninda dun sa kabilang bayan eh. Mukhang malakas ang bintahan dun eh. Aba, magbabagsak ka sa kabilang bayan? Ay, wag naman sana dun sa kung saan ako naglalako. Eh balita ko kasi malaki raw ang patong mo sa tinapay na dinadala mo ron eh. Naku, hindi naman. Sakto lang. Kasi nilalakad ko lang. Huwag ka nang magbagsak doon ha. Sa ibang lugar na lang. Magbabagsak pa rin kami ron. May kausap na kaming tao ron. Ngayon, kung gusto mong kumita, pwede kitang maging katulong sa paggawa ng tinapay. Total, gustong-gusto mo naman ng tinapay namin, di ba? Nanay Pasing, saan ho ba kayo naglalako? Sa barangay San Agustin. Sa kabilang bayan. Naku, nagpunta ho sa amin ng chairman nila doon para kumuha ng mga tinapay sa amin. Magtatayo kasi siya ng panaderya doon eh. Hindi po namin alam, kaya pasensya na. Pambihira naman si Kap, oh. Aalisan tuloy niya ako ng trabaho. Pero sige, mas maigi nang sa inyo na lang ako magtrabaho. Pwede ka magsimula mamayang gabi kung gusto mo. Sige, pero maglalako na muna ako sa kabilang baryo ngayon. Total hindi pa naman kayo nakakapagbagsak doon, di ba? Oho, sige ho. Mag-iingat po kayo. Pumayag si Nanay Pasing na magtrabaho sa kanila. Bukod sa gusto niya ng trabaho na hindi na kailangang maglakad, gusto rin niyang malaman kung ano ang sikreto sa masarap na tinapay ni Baste. Napapansin kasi niya na unti-unting nawawala ng customer ang kalaban nilang panaderya at nagbabalikan ang mga suki ni na Baste at Amanda. Grabe! Ang laki pala ng kusina ninyo at ang linis pa! Paano mo pa nakukuhang maglinis pa rito? Di ba pagod ka na sa trabaho? Baka naman si Amanda ang pinaglilinis mo. Kasi ikaw ang tagagawa ng tinapay. Hindi ho, investigador ang kailangan ko rito. Ang kailangan ko rito katulong sa trabaho. Kaya wag ho kayo masyadong mausisa. Ay nako, masungit ka na naman. At dahil bago lang ho kayo rito, sasabihin ko sa inyo ang mga sangkap at kagamitan dito para maging pamilyar ho kayo. Ano ho? Ganun ba? Ang dali naman ng trabaho ko. Hindi lang yon. Kailangan mo rin tumulong na maglinis. Pero may oras ang paglilinis. Kailangan bago kayo magsimula, siguraduhin na muna na malinis lahat ng mga gagamiting kasangkapan, pati na rin yung paligid. Kapag natapos na sa trabaho, lilinisin uli lahat. Kailangan para hindi kapitan ng dumi yung mga minasang tinapay, pati yung mga bagong luto. Grabe, ang selan pala. Doon sa kabila, nakita ko yung panadero doon na natutuluan pa ng pawis ang minamasan nilang tinapay. Kahit haluan pa nila ng tayo at sipon ng kanilang mga tinapay, hindi ko na kailangan malaman yon. Aling Pasing, makinig ho kayo. Dahil wala ho akong pakialam sa kanila. Ang sa akin lang, maayos ang trabaho dito. Maliwanag ba yon? Grabe ka naman. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ayaw mo ba nun? Habang sinisiraan nila na marumi raw ang kusina nyo, pero sila pala yung may maruming... Ano nga bang sabi ko? Wala akong pakialam sa panaderya nila. Magchichismisan ba tayo rito o magtatrabaho? Natahimik si Nanay Pasing nang sermonan siya ni Baste na parang batang dinidisiplina. Gusto lang naman niyang maging malapit dito kahit papano sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan. Pero naisip ng matanda na maging sa loob pala ng panaderya ay ganun talaga ang ugali niya. Akala niya sa mga mamimili lang siya masungit. Kaya sinubukan niyang tandaan ang lahat ng sinasabi ni Baste upang hindi na siya nito sungitan. Hanggang sa magsimula ng magtimpla si Baste. Ngunit hindi naging madali kay Nanay Pasing dahil hindi makausap ng matino si Baste. Isa pang ang sako ng bread flour. Dali mo rito. Ha? Isa pang sako? Kailangan ba paulit-ulit? Double time naman, Hindi ko mabubuhat yon. Baka nakakalimutan mong 50 anyos na ako. Ay, nako. Ako na nga ang kukuha. Ang hirap din pala ng katulong mo, matandang babae. Anong klaseng trabaho ba to? Nangangalay na ang binti ko Kanina pa siya utos ng utos. Pabalang pa siya lagi kung magsalita. Naiintindihan ko na kung bakit walang nagtatagal sa kanya. Mas malala pa pala siya dun sa loob ng kusina. Karmahin sana siya dahil sa pagpapahirap niya sa akin. Nakakainis. Tapos balak pang ipabuhat ang isang sakong harina. Talaga naman oo. O ano? Tulala ka na naman dyan. Para ka laging ginugutom. Ay, bawal ba magpahinga kahit kaunti? Bawal. Aba, hindi pa oras ang pahinga. Dala nyo nga ako rito ng 2 galon ng gatas. Mas mahirap pa siyang intindihin kaysa sa trabaho ko Ay nako talaga naman.
Natatandaan ko, hindi naman ako ganyan kasungit nung nagme-menopause ako. San kaya ipinaglihi ang isang ito? Kahit nahihirapan si Nanay Pasing, pilit niyang inintindi si Baste. Inisip niya na siguro ay maselan talaga ito pagdating sa kanyang trabaho, lalo na at pagkain ang kanilang itinitinda. Habang nasa kalagitnaan na sila ng ginagawa, ay lumapit si Amanda. May dala itong pagkain para sa hapunan nila. Kumusta rito? Eto, mas nahihirapan ako kasi ang bagal ng kilos itong si Aling Pasing. Ano ka ba naman? Alam mo namang first time niya sa trabaho tapos may edad na rin siya. Dapat magpasalamat ka nga kasi may kasama ka. Nga pala, nagdala ko ng panghapunan niyo. Nako, maraming salamat, Ineng. Gutom na talaga ako. Ang daming utos ng panadero mo. Mamihan ang pagkain. Wala pa nga tayong natatapos eh. Tapos kain agad ang iniisip ninyo. Mamihan na yan. Matagal pa tayong matatapos dyan. Mahirap gumalaw kapag gutom. Kumain muna tayo. Puro na lang reklamo. Huwag kayo mag-alala, Nanay Pasing. May nakuha na po ako na tagalinis dito. May nakuha ka na? Ay, sa wakas, may kasama na kami rito. Mabuti naman. Para hindi lang itong panadero mo ang kasama ko. Para kasing laging pinapakuluan lagi ang ulo niya. Iniisip ko nga kung may kalan ba sa loob ng leeg niya. Aling Pasing, hindi ako nakikipagbiruan ha. Walang joke time dito. Oh, tama na yan. Ipapakilala ko na ang makakasama nyo rito. Mang Isko, pumasok na ho kayo. Pwede ho ba lumabas ho muna kayo? Labas muna, dali. Ay, ito. Sige, lalabas na ako. Mahal naman. Alam mo naman ang kasagsagan na pagtitimpla namin ng mga palasahing harina. Tapos, ipapasok mo pa rito yung basurero na yun. Grabe ka naman sa basurero. Malinis naman ang matanda. Pwede ba? Huwag ka nga makialam dito. Ano ka ba naman, Baste? Bago ko siya pinapunta rito, sinabihan ko siya na maglinis ng katawan. Kinuha ko siya para makatulong sa inyo, para hindi kayo mahirapan sa paglilinis. Tapos kung makasigaw ka sa kanya, ganun-ganun lang. Oo na. Saka mo na siya papasukin dito kapag tapos na kami magtrabaho. Di kaya, kapag sinabi ko na lang, ha? Bakit kasi siya pang kinuha mo? Anong masama kung siya ang kinuha ko? Wala. Lumabas agad si Amanda upang humingi ng pasensya kay Mang Isko. Alam kasi niyang narinig nito ang lahat ng sinabi ng kanyang nobyo. Kinuha niya ang matanda dahil gusto niya kahit paano ay magkaroon ito ng permanenteng trabaho at hindi na sa basurahan mamumulot ng pagkain. Minsan na nga rin niyang nakita na nililinis nito ang likod na pader ng panaderya at nakita niya na pulido itong maglinis. Naisip din niya na baka magbago ang ugali ng kanyang nobyo kung matatanda na ang mga kasama nito. Nang matapos si Baste sa paglalagay ng mga paaalsahing harina sa tray, tinakpan na niya yon, saka ipinatawag si Mang Isko. Ay, nako. Nakakapagod. Salamat at tapos na rin. Grabe, ang dami palang proseso sa paggawa ng tinapay. Nagsimula tayo ng 7:00 at natapos tayo ng 1:00. Nawala tuloy yung gutom ko. Pwede ka na kumain sa tindahan. Pwede daw ba ako maglinis? Ay hindi, bukas na lang. Tingnan mo to. Ipatatawag ko ba kayo kung tutunga nga lang kayo rito? Ano yan, bobo lang? Ay, sige iho. Magsisimula na ako sa trabaho. Nanay Pasing, sa tindahan na po kayo kumain. Ituturo ko kay Mang Isko yung mga lilinisan niya para alam niya ang routine ng paglilinis dito araw-araw. Sa bahay na lang ako kakain, Ineng, para makalayas na ako rito, kaysa makasabay yung isa riyan. Alam nyo, may nawawala sa akin eh. Yung pake ko. Wala ho akong pakialam kahit umuwi ho kayo kaagad. Tulad niya ng sabi ko, trabaho ang kailangan ko rito. Ay nako, kung hindi ka lang talaga masarap gumawa ng tinapay, ay nako malamang, wala ring may pakialam sa'yo. Kaya minsan, ayusin mo rin yung ugali mo. Sige na, uuwi na ako. Oh, mga 4:30, kailangan nandito na kayong dalawa. Marami-rami tayong gagawin pandesal bukas ng maaga. Ano? 4:30? Ay, ilang oras naman kaya ang tulog ko nun? Eh kung gusto nyo, wag na kayo matulog. Kung puro kayo reklamo, mas mabuti pa maghanap na lang kayo ng trabaho, ha? Magsabi lang kayo kung kailan kayo aalis. Ay, syempre hindi ako aalis. Eh sige na, uuwi na ako. 4:30 nandito na ako. Konti na lang naman talaga ang oras na itinutulog ng matatandang kagaya ko eh.
Ayaw naman palang umalis. Puro naman kayo reklamo. Bose. O ano, hindi pa ba kayo tapos magdaldalan dyan? Kasi magsisimula na maglinis si Mang Isko. Ineng, uuwi na ako ha? Mang Isko, good luck. Ikaw naman ang maiiwan dyan. Mang Isko, linisin mong maigi yan ha. Pagkain yung tinitinda natin dito, kaya kailangan malinis lahat. Makakaasa ka iyo. Kinabukasan, dumating si Mang Isko at Nanay Pasing sa panaderya. Pero bumungad kaagad sa kanila ang pagsusungit ni Baste. Mang Isko, naligo ba kayo bago kayo nagpunta rito? Ako, hindi pa iyo eh. Pero naghilamos naman ako at nagpalit ako ng damit saka nagsipilyo. Pambihira naman oo. Kaya ayoko sa matatanda kasi takot sa tubig eh. Umuwi nga ho muna kayo ha. Maligo muna kayo bago kayo bumalik dito. Mahalaga ho rito yung hygiene. Kayo ho, Aling Pasing. Ay, kailangan ba yun? Naka-hairnet naman tayo, di ba? Ako po. Mauubos ng dalawang matandang to pasensya ko aga-aga. Magsiligo nga ho muna kayo. Magsabon ho kayo ha. Sige ho, uuwi muna ako para mag-ayos ng sarili. Itong batang ito, di talaga mabiro. Naligo ako. Anong tingin mo sa akin, pusa? Takot sa tubig? Nilagyan muna ni Baste ng panggatong ang pugon upang uminit na yon. Pagkatapos ay siniyasat kung malinis ang lahat ng parte ng kusina. Maging ang mga estante sa tindahan ay sinuri niya. Nang masigurong maayos lahat, ay saka niya isa-isang isinalang ang mga tray ng pandesal sa pugon. At habang hinihintay na maluto, naghuhulma na siya ng iba't ibang klase ng tinapay. O ano, may ipag-uutos ka ba? Wala pa. Nandiyan na pala si Isko. Pakitawag mo na lang ako Pasing kapag maglilinis na ako ha. Sa labas na lang muna ako maghihintay. Sige. Kaya pala masarap ang mga pandesal mo eh. Dahil sa pugon mo pala niluluto. Pwede bang magkape? Isko, magkape muna tayo habang hinihintay ang utos ng batang ito. Libre naman siguro ang pamares na pandesal, di ba? Hindi na pala Pasing. Dito muna ako sa labas maghihintay. Abay, kapag tauhan ka rito, may libreng tinapay para sa atin. Ganun ang mga patakaran. Lalo pat 4:00 pa lang nandito na tayo. Makakuha na nga ng pandesal. Diyan ka lang muna, Isko ha. Magtitimpla lang ako ng kape. Ay, hindi, wag na. Kukuha ko ng pandesal ha. Leche naman, ano bang ginagawa mo? Bakit mo binalik sa tray yung pandesal? Bakit? Hindi ba't libre naman na kumain ng tinapay? Mag-aalmusal kami ni Isko. Nakita kita nag-ayos ng tray kanina tapos hindi ka naghugas ng kamay bago kumuha ng tinapay. Ang bilin ko, maghugas muna kayo ng kamay bago kayo humawak sa tinapay, mga bobo! Anong sabi mo? Sinong tinawag mong bobo? Ay, sino ba sa tingin ninyo? Sino pa ba ibang tao rito? Eh di ba kayo lang naman? Kaya pala walang tumatagal sa'yo dahil sa pagiging masungit at bastos mo. Mas mabuti pang umalis na lang dito kaysa makisama sa isang demonyong kagaya mo. Eh di magsilayas kayo. Hindi ko kailangan ng trabahante rito na singdudumi ninyo. Sinong tinutukoy mong marumi? Hindi porkit ganito ang itsura namin madumi na ang tingin mo sa amin. Aba, mas maigi nang maging marumi kaysa maging singdumi ng ugali mo. Ang itim pa ng budhi mo. Wag ka nang dumakdak. Lumayas ka na rito. Layas, layas. Di lalayas. Tandaan mo pagbabayaran mo itong lahat. May oras ka rin. Sige lang, ituloy mo lang yung pagsusungit mo. Itataga ko sa bato na babagsak ka rin. Lumayas ka na. Hindi ka kailangan ng panaderya ko. Langaw ka lang dito. Naku, tama na, iho. Mas marami pa kayong trabahong kailangan tapusin. Mas maigi na yun muna ang alalahanin ninyo. Naghihintay lang si Mang Isko sa mga utos ni Baste dahil ayaw niyang masungitan ng panadero. Subalit, naisip niya na talagang ugali na nito ang pagiging masungit dahil bawat galaw niya may nasasabit na sasabi ang binata sa kanya. Lalo na kapag nagkakamali siya. Ano ba naman yan, Mang Isko? Ipinanganak ba kayong mayaman? Pati ba naman paglalagay ng panggatong sa bugon nahihirapan kayo? Hindi naman. Kaso masyadong mainit lalo na't napakalaki ng ligas ng apoy. Aba, dapat masanay kayo dyan. Mas mainit pa yung tirik ng araw sa tuwing mamamasura kayo. Bilisan nyo na dyan. Dahil 10 minuto na lang kailangan na natin buksan yung panaderya. Sige ho.
Nang maluto ang mga pandesal, nagbukas na sila ng tindahan. At tulad ng inaasahan, marami nang nakapila sa labas. At dahil wala pa si Amanda, siya na muna ang nagbenta ng pandesal. Dumating si Aling Pasing at nakihalo sa mga tao. Nagwawala siya sa harap ng panaderya. Huwag kayong magsilbiryan! Maruming gumawa ng tinapay ang panaderong yan! Nakakadire kung paano siya magmasa! Lahat ng pawis niya nalalaglag sa minasang harina! Tignan mo tong gagong matanda. Huwag ka nang manira ng negosyo rito! Baliw! Mas baliw ka! Demonyo! Kung ako sa inyo, hindi na ako bibili riyan! Ang dumi nilang magtrabaho! Kasama niya pa sa trabaho ang basurerong si Isko! Loko-loko! Idedemanda kitang babae ka, akala mo ba ha? Idedemanda kita. Hindi kita sasantuhin. Ano bang nangyayari dito sa labas? Ayan! Nakita nyo na? Nakita nyo? Kasama niya si Isko na gumagawa ng tinapay! Dumating si Amanda na nagtataka sa kaguluhan sa tapat ng kanyang panaderya. Naabutan niya si Nanay Pasing at Baste na nagsasagutan. Ano ba tong nangyayari? Nanay Pasing! Baste! Ano ba? Bakit nagkakagulo kayo? Yang panadero mo ang kontrolin mo dahil humahaba na ang sungay niyan. Yung kasungitan niya umabot na hanggang impyerno. Hindi na yan tao kundi demonyo. Nirereklamo pala sa akin yung ugali ko. Pero ano sinisiraan mo? Yung panaderya ni Amanda. Sa barangay tayo mag-uusap na dalawa ha? Para magkaalaman tayo. Sige! Magkita tayo ron. Ay, nakahanda ako. Nanay Pasing, wag po muna kayo umalis. Nanay Pasing, pag-usapan po muna natin ito. Kaya mo na yung baliw na yon. Napagsabihan ko lang kung makapag-drama, wagas. Nako, wag kayong maniwala sa baliw na yon. Kung natatakot kayong bumili dahil sa pinapakalat ng chismosang yon, nako, pwede nyo silipin yung kusina namin. Tignan ninyo. Sisiraan lang niya yung panaderya namin dahil napagalitan ko siya. Sinabihan ko lang yan na wag humawak ng mga bagay sa kusina nang hindi naguhugas ng kamay. Kaya yon, nagalit. Umalis sa trabaho. Mas pinili nga ng mga mamimili na bumili ng mga paninda nila Baste dahil hindi talaga maiwasan ang pandesal na gawa niya. Lalo na at bagong luto ang pandesal. Amoy na amoy nila ang mabangong aroma. Pinatapos muna ni Amanda ang bentahan ng mga pandesal bago kinumpronta si Baste. Dahil sa sarado ang utak ni Baste sa pagbabago ay sumuko na si Amanda. Kaya hindi na siya nagtatagal sa panaderya. Hindi na niya kayang makita kung paano sungitan ni Baste ang mga tao sa paligid niya. Hanggang sa pati si Mang Isko ay hindi kinaya ang ugali nito. Ano bang nangyari? Bakit nagwala si Nanay Pasing sa harapan ng panaderya natin? Narinig mo ba kung paano niya siraan yung panaderya natin? Tapos sa tono mo parang kinakampihan mo pa siya? Hindi siya magkakaganon kung hindi nasukdulan ang pagsusungit mo. Sabihin mo, ano bang sinabi mo sa kanya para magwala siya ng ganon? Ano ba, Amanda? Parang ako lang lagi itong mali sa paningin mo. Dahil mas kilala kita. Ngayon alam mo na, yung pagsusungit mo, sumusobra na. Magbago ka, pakiusap lang. Heto, may mga kumukuha na sa atin bilang supplier tapos ano, kapag ganyan pa rin ang ugali mo, baka mag-back out sila. Sa tauhan pa nga lang hindi ka na maayos makisama. Paano na lang sa mga magiging kasosyo? Wala akong pakialam kung umatras man sila o hindi. Hindi ako natatakot sa banta nila. Ang mahalaga, maayos ako nagtatrabaho, malinis at masarap ang mga tinapay na ginagawa ko. Hindi tayo malulugi. Dahil sa sarado ang utak ni Baste sa pagbabago, ay sumuko na si Amanda. Kaya hindi na siya nagtatagal sa panaderya. Hindi na niya kayang makita kung paano sungitan ni Baste ang mga tao sa paligid niya. Hanggang sa pati si Mang Isko ay hindi kinaya ang ugali nito. Tangina naman hindi naglinis na maayos doon sa Mang Isko Tingnan mo may patay na ipis pa rito. Mamiya ka sa akin, matanda ka. Hindi niya inalis ang mga patay na ipis. Hinintay muna niya ang matanda na makita ang mga ito upang maipamukha rito kung gaano siya karumi magtrabaho. Nang dumating ang matanda, sinalubong niya ito ng sermon. Kaagad na humingi ng paumanhin ang matanda pagkatapos ay naglinis ng paligid. Sa susunod ayoko makakita ng ganyang karuming paligid. Tignan niyo, puro ipis. Kinuha ko kayo rito para makatulong, hindi para makaperwisyo. Abay, siniguro kong malinis ang lahat bago ako umalis, iho.
Saan galing itong mga ipis na to? Ha? Ang mga ipis, dumadapo yan sa maruruming lugar. Buti sana kung isa lang ang nakita ko, kaso hindi oh. Ang dami-dami nila nagkalat. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang mga yan eh. Lumayas na kayo rito, bumalik na kayo sa basurahan kung saan kayo galing. Hindi pwede yung ganyang trabaho rito, dugyot. Pero, Lumapit si Mang Isko kay Baste. Hahawakan na sana niya ito sa kamay upang makiusap na huwag siyang tanggalin sa trabaho, pero itinulak siya ni Baste. Natumba siya, pero kaagad na bumangon. pwede ba? Lumayas na kayo rito. Hindi ko kayo kailangan dito. Hindi na. Kung ayaw niyong magaya kay Aling Pasing na pinabarangay ko, mas mabuti pa, umalis ka na. Now na. Umalis ka na. Hindi na nagsalita si Mang Isko at lumabas na lang. Nalaman ni Amanda ang pagtanggal ni Baste kay Mang Isko. Kaya nang kinausap niya ang nobyo, nagpaliwanag ito sa kanya. Sana nga, tinanggal mo na lang siya. Bakit? Anong ibig mo sabihin? Kagaya ng sabi ko, kilala na kita. Siguradong may kasama na naman niyang masasakit na salita. Pwede pinoprotektahan ko lang yung produkto natin. Hindi ko na alam kung paano kita pagsasabihan, Baste. Hindi mo kasi iniisip ang nararamdaman ng ibang tao kasi laging nasa isip mo, masama ang intensyon nila. Si Mang Isko, nakita ko kung paano siya magtrabaho, pero hindi naman siya perpektong tao para sa trabaho. Pulido siya at masipag. Ha? Pulido? Nung ako naglilinis dito, hindi nagkakaroon ng mga ipis. Teka, ako na naman ang mali? Ako nga to nagmamalasakit pero ako nakikita mong mali. May mata ka ba talaga? Napapagod nang makipagtalo si Amanda kay Baste. Iniwan na niya ito para harapin si Aling Marites. Nagbayad ito ng utang. May pasobra bilang tubo dahil daw sa tagal na hindi siya nakapagbayad. Hindi na binanggit ni Amanda kay Baste na nagbayad ang ginang dahil alam niyang sarado naman ang utak nito. Puisit. Saan pa nang galing itong mga ipis na to? Naglinis naman tayo ah. Hindi ko alam. Hayun pa sa mga tray oh. Teka sandali. Papatayin ko muna itong mga peste na to. Leche. Takas pa yung ipis oh. Lumilipad yung ipis! Napatay ni Baste ang mga nagliliparang mga ipis. Ngunit kinabukasan pagbalik nila sa panaderya ay lalong dumami ang mga yon. Kaya imbis na magsisimula na silang magtrabaho, naglinis muna sila ng lugar. Dahil sa inis ni Baste, doon na siya natulog kinagabihan sa panaderya. Sigurado ka ba na dito ka muna matutulog? Oo, kailangan para malaman ko rin kung saan nanggagaling itong mga ipis na to. Nakakaperwisyo na. Kahit malinis na ang lugar, kung iipisin talaga. Kung hindi mo sana pinaalis si Mang Isko, di sana may katuwang ka sa paglilinis at pagbabantay dito. Pwede ba? Huwag mo nga mabanggit-banggit yung matandang yun. Malay mo, siya pa nagdala ng mga ipis dito eh. Naku, tigilan mo na yung paninisi sa tao. Ikaw kasi nagsimula. O siya, mauna na ako. Maaga akong pupunta rito bukas. Mag-iingat ka rito ha, maglaka ng pinto, at wag na wag kang magpapapasok ng kung sino-sino ha. Oo na. Pagkaalis ni Amanda ay nagsimula ng magbantay si Baste. Siniguro niyang may takip ang lahat ng pinapaalsang harina. May dala rin siyang panghampa sa mga insekto. Ngunit hindi lang pala mga ipis ang makakalaban niya roon, kundi may mga bubwit pa. Putang ina. Bakit ba may mga bubit dito? Bakit may mga ganito sa panaderya ko? Palagi ko naman itong nililinisan tapos ganito? Puiset, halika nga rito. Lumapit ka rito, bubit ka. Wawasakin ko talagang katawan mo. Iniabang niya sa papalapit na bubwit ang kanyang panghampas. Lahat ng makitang salot sa panaderya ay isa-isa niyang pinupuksa. Maya-maya ay tumawag si Amanda. Hello. Hello? Ayos ka lang ba riyan, mahal? Ayos lang ako, kaso may problema eh. Ha? Bakit naman? May nangyari ba? Hindi lang ipis yun nandito. May mga bubwit din. Kaya kailangan ko na magbantay rito buong gabi. Hala, gusto mo samahan kita riyan? Wag na. Baka mamaya niya kagatin ka pa nila rito eh. Nag-aalala lang ako. Kasalanan kasi ng matandang basurero na yun eh. Pakiramdam ko talaga sa kanya nakakapit yung mga itlog ng mga peste na to eh. Tapos naiwan niya rito. Kung bakit naman kasi tumanggap ka pa ng basurero sa panaderya natin. Mahal, ano ka ba? Di ba sabi ko sa'yo huwag kang manisi? O siya, sige na. Huwag mo na akong abalahin ha. At kailangan ko pang patayin itong mga to eh. Kapag nagkataon na may makaalam na may mga insekto rito, makakasira to sa reputasyon ng tinapay natin. O sige, pero huwag ka magpupuyat kasi marami ka pang gagawin bukas.
Sige na, sige na, sige na. Pagkababa ng telepono ay hinampas niya ang ipis na nakadapo sa tray kaya namatay ito. Akala niya ay wala nang istorbo dahil wala nang lumabas na mga peste. Kaya nagpasya na siyang matulog. Nang mahiga na siya sa folding bed, bigla siyang napabalikwas ng bangon. Aray! Ano ba itong kumagat sa kamay ko? Sakit! Tangina. Lecheng bubwit na to ha. Kamay ko pa talagang nakita niya para kagatin. Aray ko! Magkakapipisain talaga kita. Gigil niyang pinatayon. Pagkatapos nun ay wala nang lumabas na insekto. Kaya nakatulog na siya. Kinabukasan, naging normal naman ang lahat. Nawala na ang mga insekto. Subalit medyo nakakaramdam na ng kirot si Baste sa kanyang kamay. Napansin ni Amanda ang sugat niya. Nakita rin niyang namamaga ito. May sugat ka, mahal. Patingin nga. Parang hirap na hirap kang humawak eh. Aray! Huwag mo nang hawakan. Masakit. Masakit. Diyos ko, ano ba nangyari dito? Bakit ang baho ng sugat? Namamaga na oh. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaganyan eh. Tatalian ko ng tela. Baka may makakita pa sa akin. Hala, ipa-check up nga natin yan. Baka kung ano na yan eh. Sige, mami kapag naubos na maaga yung mga tinapay. Si Amanda na ang nagtali ng sugat ni Baste. Maya-maya ay dumating naman si Mang Isko. Hindi ito nakangiti. Hindi kagaya ng dati. Bakas ang lungkot sa mukha nito. May dala itong barya na ipinatong sa ibabaw ng estante. Pero imbis na pagbilhan ay kinuha ni Baste ang mga barya niya at itinapon sa labas. Baste! Bakit mo itinapon ang pera ni Mang Isko? Pagkatapos mong magdala ng mga peste rito, may gana ka pang bumili sa amin? Ano ba? Bakit ka ba ganyan? May totoo naman Simula nung umalis yung matandang yan, dumami yung mga peste rito. Tumahimik ka. Baka may makarinig sa'yo. Hayaan mo na siya, Ineng. Sa iba na lang ako bibili kung ayaw kong pagbentahan ng panadero mo. Pasensya na ho, Mang Isko. Ako na ho ang humihingi ng dispensa para sa kanya. Ayos lang yun. Huwag mo nang isipin yun, ha? Sige. Pinulot ni Mang Isko ang perang inihagis ni Baste. Pagkatapos ay umalis na ito. Umuwi si Amanda dahil sa sama ng loob kay Baste. Lumipas ang mga araw na dumami na ang mga sugat ni Baste sa katawan na para bang ketong. Halata ang mapupulang mantsa sa damit ng binata na mula sa mga sugat na hindi na maitago. Panay rin ang kamot niya dahil sa sobrang kate, lalo na kapag pinagpapawisan. Kaya hindi siya matigil sa pagkakamot na nagdulot ng lalong pagsusugat. Huwag na muna tayong magbukas ng panaderya. Kailangan na nating ipatingin sa doktor ang lagay mo. Parang mas lumalala kasi. Huwag na, kailangan natin makabenta. Kumonti na yung benta natin. Baka sabihin pa ng tatay mo hinayaan natin malugi yung negosyong iniwan niya sa'yo. Paano ka ba magtatrabaho kung di ka matigil sa pagkakamot? Tigilan mo na kaya yan. Ano kasi, hindi ko mapigil. Ang dami-dami kasi Makati. Habang nagkakamot si Baste, may lalapit na mga estudyante ngunit napaatras nang makita siya. Nandiri ang mga ito at narinig ni Baste ang kanilang sinabi. Kaya hindi niya napigilang magsungit sa kanila. Ba, kung ayaw niyong bumili, edi wag. Ha? Hindi kayo kawalan. Hindi kami mamimilit na mamimili. Layas, magsilayas kayo. Tinakot mo na naman ang mga bata. Tigilan mo kasi ang pagsusungit mo. Nakaka-insulto Ngayon, ramdam mo na kung paano mainsulto. Alam mo, hindi ka nakakatulong sa sitwasyon ko Tigilan ko man yung pagsusungit ko o hindi. Wala yung kinalaman sa kalagayan ko. Bahala ka nga. Ang hirap mong pagsabihan. Nang araw na yon ay hindi naubos ang mga paninda nila dahil sa tuwing may nakakakita kay Baste ay nandidiri sila. Nang lumala ang karamdaman ni Baste, kinumbinsi na naman siya ni Amanda na magpatingin sa doktor dahil hindi na rin gumagana ang mga gamot at pamahid na ibinibigay niya sa nobyo. Subalit ayaw naman ng binata na magpadala sa ospital. Wala rin naman daw itong silbi. Grabe, ang taas ng lagnat mo. Tapos nanginginig ka sa lamig. Kumot. Kailangan ko ng kumot. Mahal. Ay, Diyos ko, ano bang gagawin ko? Teka lang, kukuha ko ng kumot. Ang lamig. Hindi ginawa ko. Ang katipan ng katawan ko. Hindi ko na kaya, mahal.
Hindi ko kaya. Dadali na kita sa ospital, kaya huwag ka nang umangal. Baka mapano ka na niyan. Hindi na kailangan. Hindi nakinig si Amanda at naghanap siya ng masasakyan na tricycle. Nang makahanap siya ay nagpatulong siya sa driver na isakay si Baste. Tinanong pa niya kay Amanda kung ito ba ang panadero ng bakery. Nang kumpirmahin yun ni Amanda, napangisi ang lalaki imbis na maawa kay Baste. Baka raw kinarma ito dahil kilalang masungit. Pagdating nila sa ospital, agad na inasikaso si Baste. Kinabukasan ay medyo umayos na ang kanyang pakiramdam. Naaalala ni Baste ang driver ng tricycle kaya naitanong niya yon kay Amanda. O heto, kumain ka muna. Kailangan mong kumain para lumakas ka kaagad. Salamat, mahal. Ano, masarap ba? Hindi ko malasahan eh. Ang sabi ng doktor, hindi pa niya alam ang sakit na dumapo sa'yo. Hindi naman daw ito ketong, kaya nakapagtataka kung anong klaseng sakit ito. Pero patuloy ka nilang inoobserbahan. Nako, kunwari hindi nila alam para magtagal pa ako rito sa ospital. Ay, may iba nga pala ako. Naalala ko may sinabi yung tricycle driver na nagkatid sa atin dito. Kilala mo ba yon? Ano bang sinabi niya sa'yo? Anak daw niya ang matabang babae na sinungitan mo. Yung nangihingi ng discount, nagbibiro lang daw yun pero kung sungitan mo raw, wagas. Ang klase rin, no? Sino bang kaharap ng anak niya na yon? Para masabi na nagbibiro lang yung anak niya. Ikaw naman kasi mahal eh. Lahat na lang sineseryoso mo. Kahit na nakikita naman niyang nahihirapan ako pero kung makangisi, akala mo kung sino. Muling sinuri ng doktor ang lagay ni Baste. Ngunit wala namang nakitang kakaiba sa kanyang katawan. Sinabi lang na baka normal na sugat lang at kumalat dahil napabayaan. Pero naghinala na si Baste na hindi na normal ang kanyang sakit. Kaya nagsabi siya kay Amanda na iuwi siya at ihanap ng albularyo. Sinunod naman ni Amanda ang kanyang pakiusap. Kailangan mo maghanap ng albularyo. Malakas ang kutob ko na may nangungulam sa akin. Ha? Eh sino naman ang mangungulam sa'yo? At saka, naniniwala ka pala sa kulam? Bayo ko naman. Nung nasa probinsya kami, naikwento sa akin ng nanay ko noon na may mangkukulam. Balak nga niya ipakulam noon ng tatay ko, lalo na nung nananakit. Ako, pakiramdam ko kasi, si Aling Pasing ang may gawa nito. Kasi isipin mo, binantaan niya ako, nung tanggalin ko siya sa trabaho. Isa pa, pagkatapos ko siyang ipabarangay, hindi ko na siya nakita uli. Nakita mo pa ba? Hindi na. Umalis na siya sa bahay niya. Kaya malamang, si Aling Pasing ang may gawa nito. Maniwala ka. Ay Diyos ko, huwag kang mambintang nang wala kang pruweba. Masama yan, mahal. Isa pa, nagsimula lang magsulputan yung mga pesteng ipis at saka bubit yan sa panaderya nung mapaalis siya. Kahit na, wala ka pa ring pruweba. Ito na naman, nilalamig na naman ako. Yung buong katawan ko ang kati-kati. Maghahanap ako ng tulong. Lumabas si Amanda kaya naiwan si Baste. Hirap na ang binata pero kahit nakakaramdam siya ng panlalamig sa buong katawan ay sinusubukan niyang maging matatag. Hindi ko na kaya, Amanda. Namamatay na yata ako. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Ano bang kasalanan ko para magkaganito? Isang oras nang nagdedeliryo si Baste nang dumating si Amanda. Kaso nung dumating siya, wala naman itong kasamang manggagamot. Nawala ng lakas si Baste dahil hirap na talaga siya ng oras na yon. Pasensya ka na, wala akong nakuhang manggagamot. Kanina pa ako nagtatanong sa mga kakilala ko kung may kakilala ba silang manggagamot eh. Pero sa tuwing nalalaman nila na ikaw ang gagamutin, sinisimangutan nila ako. May alam ako, si Mang Isko, marunong yun manggamot dahil yun ang dati niyang trabaho. Kaso, nang puntahan ko siya, ang sabi niya sa akin, ayaw ka raw niyang tingnan matapos mo siyang pagsungitan at insultuhin. Mas maigi raw na maghanap daw tayo ng ibang manggagamot. Pero isa lang ang nasabi niya sa akin, kinukulam ka nga raw kung hindi daw nawawala ang sakit mo. Mas lalala pa raw yan dahil dinala raw kita sa ospital. Natatakot na ako sa kalagayan mo, mahal. Kaya mo na si Mang Isko. Hindi naman siya kawalan. Maghanap ko na lang ng iba. Bukas maghahanap ako.
Sa ngayon, wala na ako mahahanap ng ganitong gabi. Niyakap ni Amanda si Baste upang mabawasan ang panlalamig nito. Lumipas ang mga araw na lumala ang nararamdaman ni Baste na umaabot sa hiling niyang sana ay mamatay na lang siya. Hanap ng hanap naman si Amanda ng manggagamot, ngunit walang ibang manggagamot sa kanilang lugar. Hindi na niya naaasikaso ang panaderya nila dahil sa pag-aasikaso kay Baste. Kaya napilitan na lang siyang kumbinsihin si Baste na humingi siya ng tawad kay Mang Isko upang gamutin siya nito. Mahal, wala talaga akong mahanap. Wala akong ibang maisip kundi si Mang Isko. Mas maigi nang humingi ka ng tawad sa kanya. Halos lahat ng mga kapitbahay natin walang pakialam sa sitwasyon mo dahil sa pagsusungit mo sa kanila nang bumibili sila sa atin. Hindi ko kayang humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos sa mga ginawa ko sa kanya, sa tingin mo ba, mahal? Kakausapin pa ako na? Oo naman, mabait si Mang Isko. Diyos nga nagpapatawad. Siya pa kaya na dating manggagamot? Bakit nga pala siya tumigil sa panggagamot? Ang sabi niya, sa tuwing may napapagaling siya, may nagkakasakit siyang anak. Tapos, kapag malala ang sakit, parang bumabalik sa kanilang pamilya. May anak na siyang namatay nun kaya tumigil na siyang manggamot. Sa ngayon, nasa malayo na ang mga anak niya. Pero hindi naman sila galit kay Mang Isko. Nagdesisyon siyang lumayo para hindi na madamay ang pamilya niya. Pakiramdam daw kasi niya, siya ang malas sa kanila Pero bakit nila pinabayaan si Mang Isko kung hindi sila galit sa kanya? Hindi siya pinabayaan. Pinadadalhan naman nila si Mang Isko ng pera. Kagaya na lang nung kaarawan niya, di ba? Kagustuhan lang niya mga lakal para may nagagawa siya. Professional pa nga ang mga anak nun Kaya sinasabi ko sa'yo, yang sinusungitan mo, ama din niya ng kagaya mong isang anak. Isang ulirang ama na nagmamalasakit. Kaya raw siya nangangalakal para mabawasan ang mga basura sa lugar natin. Nahiya si Baste sa kanyang sarili matapos malaman ang lahat ng yon. Sa huli, nakumbinsi siya ni Amanda na humingi ng tawad kay Mang Isko. Kaya agad na pinuntahan ni Amanda ang matanda upang papuntahin sa kanilang bahay. Hindi pa makatingin si Baste ng diretso sa matanda nang makaharap niya ito. Kumusta ang nararamdaman mo? Sa ngayon, ayos lang ho ako pero pagsapit ng hapon, aatake na naman yung sakit ko na hindi maipaliwanag Nga pala, Mang Isko, gusto ko lang sanang humingi ng pasensya sa mga nagawa ko sa inyo. Inaamin ko po na sinasadya kong lahat ng yun dahil iniisip ko na sasamantalahin ang paninderya namin kapag nagpakita ako ng kabutihan sa tao. Ang pagsusungit ay kasama sa kasamaan ng ugali. Kahit sino pa ang nasa harap mo, wala kang karapatan na sungitan ng isang tao. Hindi proteksyon ang kasungitan para sa negosyo. Aanin mo ang malakas na kita o pera sa mundo kung nakakasakit ka naman sa kapwa mo. Maaari ka namang tumanggi ng maayos kung talagang napapansin mo na sinasamantala talaga ang negosyo ninyo. Ngayon ko lang po naisip ang lahat ng yan. Ang baliwalay ng mga tao si Amanda kapag nalalaman nila na ako magpapagamot. Iba rin pala sa pakiramdam kapag wala kang malapitan kahit hindi tungkol sa pera ang ilalapit mo sa kanila. Simpleng pagtatanong lang pero wala silang itinulong at itatawanan pa. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam na hindi lang tungkol sa pera ang buhay. Pakikisalamuha ng maayos ay sapat para magmalasakit sa iyo ang mga tao. Oo, naintindihan ko na po. Kaya sana mapagaling niyo na ho ako. Kahit tumigil na ako sa panggagamot, pero dahil magpapabago ito sa buhay mo, tutulungan kita. Pero alalahanin mo, hindi tatabla ng panggagamot ko kung hindi ka tuluyang magbabago. Pangako ko, magbabago na ho ako. Ginamot ni Mang Isko si Baste, pero ang totoo, tinanggal lang niya ang kulam na inilagay niya. Kung ano-ano ang ipinasok ng matanda sa kanyang sakit para turuan ito ng leksyon. Sa kagustuhan ni Baste na gumaling, hindi na niya naitanong pa rito kung maaari ba niyang malaman kung sinong nagpakulam sa kanya. Basta ang mahalaga,
gumaling na siya. Nakailang araw pa nang pabalik-balik ang magnobyo sa matanda hanggang sa tuluyang nawala ang sakit ni Baste. Gumaan na rin ang kanyang pakiramdam. 3 linggo na rin nang tuluyang gumaling si Baste, kaya nakabalik na siya sa panaderya. Pabili nga, may natira pa bang pandesal dyan? Ay, salamat nakapag-ahit din. Ay, bangis ko. Oo, meron pa po. Ay, naku, buti naabutan ninyo. Ito kasi mga customer ko, ay pinilahan na naman yung pandesal kaninang umaga eh. Iba rin kasi ang gawa mo eh. Talagang masarap, malinamnam. Salamat ho. O ito ho, 10 piraso, gaya ng dati. Dagdagan mo pa ng 10 piraso. Bay, dumating kasi ang anak ko. Gusto niyang matikman yung ipinagmamalaki naming tinapay sa lugar natin. Naku, kinabahan tuloy ako, baka hindi niya magustuhan. Naku, pag sinabi kong masarap, garantisado yon. Teka, nasan pala si Amanda? Ay, nasa bahay ho siya, nagpapahinga. Pupunta rin dito yun mamaya. Mag-iisang buwan din akong inalagaan nun. Naku, kaya kailangan niyang bumawi. Pag nakauwi ang anak ko, tutulungan kita riyan. Abay, maraming salamat to. Welcome na welcome ho kayo rito. Pabili nga ng pandesal. Aba, Aring Pasing, kailan ho kayo dumating? Ay, oo nga ho pala. Inatras ko na ho yung reklamo ko sa barangay. Ako, pasensya na ho kayo sa inugali ko nun ha. Pasmado kasi bibig ko eh. Oh, nabagok ba ang ulo mo? Bakit yata nagbago ka? Hindi na ho kasi ako lumalaklak ng panderegla. Pero mukhang ikaw naman yata yung lumalaklak ng tinapay na yun eh. Nakabusangot ho yung mukha ninyo eh. Abay, dapat lang. Nag-relax nga ako sa bahay ng anak ko. Nai-stress ako sa'yo ng malala. Buti, dumating ako rito na hindi ka nagsusungit. Abay, oo. Pero wala pa rin hong utang ha. Wala na po palang pandesal. Kung alam ko lang na darating kayo, nai-reserve ko kayo. Ay, ganun ba? Nako. Sige na. Babalik na lang ako mamaya. Siguraduhin mong may matitira ka sa akin mamaya, ha? Bumalik na kasi ako. Ay, oho. Teka, gusto niyo bang bumalik sa panaderya? Abay, babalik ako. Wala na kasi akong sideline. Total putol na yung sungay mo. Nagkatawanan na lang sila dahil sa magaang na biruan. Umalis si Nanay Pasing na hindi na naiinis o nagsasalita ng kung ano-ano tungkol kay Baste. Ramdam ni Baste ang magandang umaga ng araw na yon. Doon niya nalaman na mas masarap pala sa pakiramdam kapag naging mabuti ang pakikitungo mo sa kapwa. Dahil ibabalik din nila ang kabutihan sa'yo. Nang dumating si Amanda, masaya siya dahil nakikita niya ang sigla ng kanyang nobyo na may ngiti sa labi nito. Hindi kagaya dati na kung hindi nakasimangot, laging pabalang kung sumagot. Hindi na nga siya nagkamaling may pagbabago pang magaganap sa kanyang nobyo. Hindi niya ito sinukuan dahil alam niyang hindi naman talaga ito masamang tao kagaya ng tingin ng iba sa kanya. Sa paglipas ng panahon, naging maayos ang pakikitungo ni Baste sa mga mamimili at sa mga kasama niya sa trabaho. Mas lalong dumami ang kanilang suki at nagkaroon na rin sila ng bagsakan sa iba pang kalapit na barangay. Sa tuwing napag-uusapan nila ang nangyari kay Baste, nagpapasalamat na lang ang binata sa kanyang nobya. Dahil sa kabila ng ugali niya ay hindi siya sinukuan nito. Kaya hiningi na niya ang kamay nito upang pakasalan. Namigay sila ng mga tinapay bilang palibre sa kanilang kasal. Minsan, ang sobrang pagsusungit ay nakakainsulto sa taong sinusungitan. Nakakawala ito ng respeto kahit sabihin pang totoo ang iniisip mong intensyon nila. Ano ba naman na magsalita ng mahinahon at tumanggi ng maayos nang hindi nagsusungit? Kaysa malayo pa lang, nakabusangot ka na dahil inaasahan mo na sasamantalahin ka nila kaya ayaw mong magpakita ng kabaitan sa iba. Dahil ang tunay na may mabuting puso, hindi kailanman mag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Paulit-ulit magpapatawad at uunawa. Ang tunay na nagmamahal, matyagang nag-aalaga at hindi nagsasawang maghintay sa pagbabago ng taong kanyang minamahal. Ang pagsusungit, palitan ng ngiti,
dahil ang simpleng ngiti ay naghahatid ng kaligayahan sa iba. Kayo ba mga apo? May kilala ba kayong panadero na masungit na kahit anong pakitungo mo ng maayos, mas lalo lang nagagalit? Maaari kayong magbahagi ng inyong komento at opinyon. Naway may hatid na magandang aral ang kwento na ito. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pagsubaybay at pakikinig mga mahal ko. Nako, kaya mabuti pa, ha? Umalis na ho kayo. Mamihan niya ni malasim pa itong paninda ko, ha? Natatanggal.